mga pamangkin! This is Tita Kim and welcome to my YouTube channel. Ngayon, mapapakinggan ninyo ang isa sa mga storya mula sa Dear Tita Kim. But before anything else, please do subscribe and hit that notification bell para updated kayo araw-araw. Enjoy! Sige, John Lee, ilang taon ka na? 27 po. 27, taga saan? Taga Davao City. Niloko ka, tapos tinanggap mo ulit, tapos nalaman mo, niloko ka ulit. Ano yung magandang gawin mo? Ano yun? Niloko ka, tapos tinanggap mo, tapos niloko ka ulit. O tapos? Opo. Ano yung magandang gawin mo, ma'am? Ano maganda mong gawin? Eh di, huwag mo nang tanggapin. Kasi mahal ko pa eh. Eh di tanggapin mo. Nakakaloka. O so, niloko ka, tapos tinanggap mo ulit. Tapos ngayon, niloko ka na naman. Tinatanong mo ko kung tatanggapin mo ba o hindi. Sabi mo, mahal mo, di ba? Opo. Eh di tanggapin mo ulit. Mahal mo pala eh. Kung kaya mo, edi tanggapin mo uli. Pero kung hindi mo na talaga kaya, kung ayaw mo na, edi no na. Eh, naiintindihan naman natin kapag mahal ninyo ang tao, may mga katangahan talaga tayo sa buhay. Minsan kapag mahal natin yung isang tao, di ba? Pero kung talagang gusto mo na tanggapin, feeling ko naman hindi naman talaga magbabago ang isip mo kahit magtanong ka pa sa akin. Edi tanggapin mo na lang. Ano yun? Yung pinaparamdam na sa'yo, pero balawala ka niya. Ano yun? Sinong nagpaparamdam? Yung pinaparamdam niya sa'yo ba, binabaliwala ka niya. Pinaparamdam niya sa'yo na binabaliwala ka niya. O baka naman busy lang kasi yung magtrabaho. Baka naman sobrang pabebe ka naman. Busy? Parang hindi naman ka busy ah. Ano ba ginagawa ng jowa mo? Wala. Wala. Kasi minsan naman kasi tayo rin ang may problema. Yung parang feeling natin binabaliwala tayo. Hindi naman talaga tayo binabaliwala. Busy lang ang tao sa ibang bagay. Pero mahal naman talaga tayo. Ino-OA lang talaga natin. Baka naman ganun ka talaga, kuya. Hindi naman, ma'am. Oh, so kasi ramdam mo naman kapag mahal ka niya, always siya nag-update sa'yo, di ba? Oh, tas ngayon hindi na nag-update sa'yo. Oo, tapos. Okay na, usap mo ba? Sabi mo sinabihan mo ba siya na mahal mo ako, 'di ba? Bakit hindi ka nag-update sa akin? Ano sabi niya? Wala lang. Parang wala lang. Okay, teka lang ito lang, tanong ko lang, bakit ba kayo naghiwalay? Bakit kayo nagkakalabuan? Ano ang lagi ninyong pinag-aawayan? Yung first kasi naming hiwalay, ma'am, yung pumunta siya ng Manila. Oh. Tapos yung umuwi siya dito, nakigbalikan na sa akin. Tinanggap ko. Ano yon? Wait lang, may mga maingay na bata dito. Ano yon? Pasok muna kayo doon, mga kids. Ano yun ulit? Yung first na hiwalay namin, ma'am, pumunta siya ng Manila. O tapos? Tapos umuwi siya dito ng Davao. Nakigbalikan siya sa akin, tinanggap ko. Oh. Tapos, iba yung pan, ma'am, yung naghiwalay kayo, di ba? Tapos, nakigbalikan siya sa iyo, pero yung pinaparamdam niya sa iyo, parang wala ka lang silbi sa kanya. Ganun. Okay, so parang walang silbi. So, ito lang ang tatanong ko sa iyo. Bottom line yan is mahal mo yung tao. Ngayon, kung ganyan ka pa rin tatratuhin ng isang tao, matatanggap mo ba? Hindi ko nga alam yung gagawin ko, ma'am ba? Tanggapin ko ba o hindi ko alam yung dapat kong gawin. Hindi mo alam ang dapat mong gawin? Mahal ko siya, pero wait lang, guys. Doon muna kayo, guys. Kinag-auro nga may wait lang, guys. Ha? Hindi ko mag-concentrate dito. Ha? Doon muna kayo. Wait lang kasi may mga buching-ching dito. Ulitin mo nga. Nawala na ako. Ano yun? Mahal ko siya, ma'am, pero something na kasi hindi natin alam. Pumunta siya ng Manila. Nagloko ba siya o hindi? Diba? So nag-iisip ka baka nagloko siya o hindi. Baka naman nag-overthink ka lang, kuya. Baka naman wala naman talaga kayong problema pero super overthink ka, ganon. Hindi pa kami hiwalay. Kahit tanggap mo naman siya, kahit maldita siya, yung ugali niya sa akin,
Pero kasi nagbalik siya sa akin, dapat mabago na. Hindi yung ako yung magbago. Diba? Okay, so ito na, sige, medyo nagkakalinawan na itong pag-uusap natin. So, ibig mong sabihin, sinasabi mo na rin, galing mo sa bibig mo, natanggap mo siya kahit na maldita siya, tanggap mo siya na kahit na ganun siya. So, kasi, alam mo kuya, sa tono ng pananalita mo at sa mga kinukwento mo, feeling ko kasi, kahit anong gawin ng babae is babalikan mo talaga siya kasi mahal mo siya eh. Ang punto ko na lang siguro dito is, minsan kasi kapag mahal natin yung isang tao, hindi naman natin kinakailangang magbago siya. Okay? Minsan kailangan na lang nating tanggapin yung personality ng isang tao. Like for example, may mga taong malungkutin, di ba? May mga taong talaga malungkutin na kahit anong pasiyahin mo, malungkutin talaga. May mga taong hindi pala update talaga. So minsan, kinakailangan na lang natin tanggapin yon kaysa baguhin natin yung isang tao, di ba? Pero hindi kasi natin alam, ma'am, yung pinunta niya doon sa Manila, di ba? Exactly, hindi nga natin alam. So, hindi mo rin alam. So, bakit ka nag-iisip ng hindi maganda? Ganon. Pero siya kasi ang balikan sa akin, pero dapat gusto ko magbago siya, pero hindi ko alam ano ba dapat kong gawin. Pero nga, di ba ikaw na nga nagsabi, hindi mo alam ano ang ginawa niya sa Manila, anong ginawa niya nung pumunta siya ng Maynila. So, ibig sabihin, hindi mo alam at bakit tayo mag-overthink na may ginagawa na siyang masama, hindi mo nga alam, wala kang ngang nakita, wala kang naramdaman, wala kang ngang ebidensya. Meron ako ebidensya, ma'am. O, ano ebidensya mo? Basta, yung ebidensya ko parang yung tore na. Anong ebidensya mo nga? Sakit na eh. Ay, wala kang mga masabing ebidensya. Yun nga yung kachat niya doon sa Manila. May kachat siya sa Manila. Opo. Dahil lang po sa yung laro ko na yung Mobile Legend. May kalaro siya sa Mobile Legend? Ganon? Oo, ganun po. May kalaro. Ano doon naman yung tatagal namin nagsasama. Oh. Yun na time yung nag-headset siya. Oh, so doon na nagbago pala siya. Okay, nagbago talaga siya. So, feeling mo talaga, nagbago talaga siya. So, ganito na lang ang gagawin natin, kuya, para simple bottom line, ha? Kasi, mag-aaway at mag-aaway talaga kayo for your differences. So, kung hindi mo kaya yung mga... Ano yun? Ha? May anak kasi kami. May anak kasi kayo. Ayun pa yung isang complicated. May anak kasi kayo. So, anong gagawin natin ngayon? May anak kayo. Tatanggapin mo na lang, kuya. Para sa akin kasi, alam mo, after this call, tatanggapin mo rin naman yan eh. Tatanggapin ko si ma'am, tapos hindi niya ako mahal. Masakit din. Sinabi niya ba sa'yo hindi ka niya mahal? Yung pinapil niya sa akin. Pinapa-feel niya sa'yo na hindi ka niya mahal, ganon. So, parang ganun yun. Iba na kasi noon, saka lang yun, di ba? Okay, so ipinapa-feel niya sa'yo na hindi ka niya mahal. Pero, wag mo, siguro sa akin lang, kuya, ha? Baka nga talagang nagbago yung nararamdaman niya. Pero kasi baka may mga kailangan ka ring baguhin sa sarili mo. Or kung hindi man baguhin ang inyong mga sarili, baka kinakailangan tanggapin at mag-adjust. Hindi naman kasi kinakailangan hiwalayan agad ang solusyon, di ba? So kasi yung una natin hiwalayan, ma'am, hindi ko alam ano dapat yung gawin. Dapat ito na mo, kasi siya yun nakibalikan na rin. Ano yon? Dapat ito na yung mabago kasi siya bumalik sa akin. Dapat siya na, totoo naman na dapat nagbabago talaga tayo sa tao. Pero may mga instances talaga na may mga ugali talaga na hindi na natin totally mababago at kinakailangan na lang natin tanggapin. Kasi kung pipilitin natin ang isang tao na magbago, tayo nga hindi rin nagbabago sa mga ugali natin. Wala ring mangyayari, di ba? So mag-usap muna siguro kayo, kuya. Ito na lang ang gawin mo. Mag-usap muna talaga kayo, kuya, kung gusto nyo pa bang manatili sa isa't isa. Kung gusto nyo pa, then both of you should work out it. Pero kung hindi naman talaga, edi hindi na, ganon. Hindi ko alam, ma'am, kasi yung naawa ko sa bata ko.
Kaya Sana nga po. yun nga ang sinasabi ko sa'yo, may pamilya kayong tao. So, hindi ibig sabihin na may mga hindi mabago na mga ugali, maghihiwalay na agad. Kung meron man kayong problema, pag-usapan ninyo ng mabuti. At minsan, kinakailangan na lang natin tanggapin ng isang tao at mahalin para, alam nyo yun, may mga sinasabi ring enduring love, okay? Ibig sabihin nun, hindi natin kinakailangan maging perfecto yung partner natin, pero ibig sabihin, tatanggapin natin siya at i-compliment natin siya kung ano man yung kakulangan niya. Alright? Alright. Okay, alright na lang daw. Diba? Saka kailangan, ikaw na nga nagsabi, may anak kayo, may pamilya kayo, anong gusto mo, maghiwalay kayo, diba? Hindi naman ganun. Pag-usap kayong mabuti, kasi kung mahal nyo yung isa't isa, gagawa kayo ng paraan para masustain yan. Oh. Katulad yan, ma'am, nagkaiwalayan kami, pero yung mga kanya, parang binabaliwala niya lang ako. Baka kasi defense mechanism lang din yun ng babae, kuya, ha? Na binabaliwala ka lang. Pero hindi naman ibig sabihin, binabaliwala ka lang talaga, okay? Ganito na lang, kuya, mag-usap muna kayong dalawa. Mag-usap muna kayo na Mrs. Nemo talaga. Mrs. mo, at tanongin ninyo kung anong problema ninyo sa isa't isa para masolusyonan yan, ha? Ayan na, nawala na si kuya, nakakaloka. 'Di ba? Medyo magulo lang yung pagkwento ni kuya kasi baka hindi niya rin ma-express yung sarili niya kasi nga Bisaya, taga Davao ba dahil? So baka hindi niya ma-express yung sarili niya sa Tagalog kaya siya nahihirapan. Pero kasi, alam niyo minsan na babasa mo agad sa tono ng pananalita na mahal niya rin talaga yung babae eh. Meron lang talaga silang hindi pinagkakaunawaan, hindi pinagkakasunduan. Feeling niya binabaliwala siya. Pero alam mo, naiintindihan ko rin in some sense, minsan kasi kami mga babae, para ayaw na lang namin ng maraming mga diskusyon, ayaw na lang namin ng maraming mga drama sa buhay, 'di ba? Mananahimik na lang kami. Pero hindi ibig sabihin na nananahimik kami is hindi na namin mahal yung isang tao. Kaya ang bottom line, pag-usapan yung mabuti at pag nag-uusap kayo, hindi nag-uusap kayo na galit kayo sa isa't isa. 'Di ba? Kung di nag-uusap kayo, gusto ninyong ayusin kung ano man yung relasyon na meron kayo sa isa't isa. At saka alam niyo magandang learning yun, no, na sa pagmamahalan sa isang relasyon, hindi natin kinakailangan baguhin yung partner natin. Kasi kadalasan, kinakailangan na lang natin silang tanggapin. Yun yung love eh. Yung totoong love is not when everything's perfect. Love is when there are imperfect situations with imperfect people, but then you still accept them, you still love them, you still care for them kahit na imperfect silang mga tao. Hindi lang natin minamahal ang isang tao kasi perfecto siya, kundi minamahal natin siya kasi tanggap natin siya. Diba? Ganon! Thank you for watching. Again, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel and follow me on my social media accounts.